Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw na mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang.
Hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami sakbibi ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At samain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo, titignan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayong araw na ito, ating pong narinig na ang mga pariseo at ilang kampo ni Herodes ay gusto pong siluin o itrap ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pananalita. Paano po naging trap ito? Kasi po, ang tanong nila, naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Kapag sinabing oo, kapag sinabi ng ating Panginoong Hesus na oo, naaayon sa kautusan ito na magbayad ng buwis sa Cesar, magagalit ang mga Hudiyo. Bakit? Ang mga Hudiyo ang sinakop ng mga Romano, itong Cesar. Yan ang sumako. Yan ang mananakop, ang mga Romano. Magagalit ang mga sinakop. Magagalit sila. Bakit? Kinakampihan yung foreigner.
Pero kapag naman sinabi ni Jesus na hindi naayon sa kautusan, ang magagalit naman ay yung mga mananakop, yung mga nandoon na kanilang namumuno sa kanila ngayon, ang mga Romano, ang Cesar. Kaya naman, napakaganda ng sagot ng ating Panginoon. Kasi wala siyang sinabing oo, wala siyang sinabing hindi. Sinabi lang niya, tignan po, bigyan niyo ako ng isang denaryo. Ano ang pangalan at anong itsura nakaukit doon? Sa Cesar. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon, ibigay sa Cesar ang kay Cesar. Kasi kanino ba naman ang coin na iyon? Kasi ang mga Romano nga naman, ang paukit noon, di ibigay sa Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, simple lamang po ang paalalaala ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat. Ngayon, yung pagbabayad ng buwis, yung pagsusunod sa batas, yung pagko-contribute natin sa kaayusan ng ating society, yan ay dapat nating ginagawa. Yan ay dapat nating ginagawa. Yan ay parte ng ating duty bilang mga citizens. Dapat nating ginagawa yan. Yan ay para sa bayan. Pero, tatandaan po natin, kung ang Panginoong Jesus hiningi yung itsura ng nasa denaryo, mga kapatid, tatandaan ninyo na tayo po ay nilikha na kawangis ng Diyos. Kaya tayo bilang tao, bilang anak ng Diyos, ibabalik natin sa Diyos ang sa Diyos. Dapat ang pagbalik natin sa Diyos, hindi lang basta kaparte. Kung baga sa batas, susunod sa batas, magbabayad ng buwis, yung contribution mo sa society para maging maayos ito, parte ng buhay. Pero bilang isang anak ng Diyos, ang binabalik natin sa Diyos, ang ating totoong allegiance ay sa Kanya. Ang dapat ibigay natin sa Kanya, ang ating buhay, ang ating pagpupuri, ang ating pagmamahal. Yun yung pinaka-importante dapat na malaman. So meron po tayong civic responsibility, pero meron tayong divine allegiance. Kaya napakahalaga mga kapatid na makita po ninyo kung alin ang alin sa buhay nating ito. Ang mga ginagawa natin para sa bayan, dapat nating ginagawa. Pero meron tayong mas dapat sinusundan at yun ay ang ating Panginoong Diyos. Tatandaan po natin palagi na tayo nilikha na kawangis ng ating Panginoon. Tayo buong buo natin ibabalik sa Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mo'y sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At samain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y namumuhay pa, naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng kontradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, ika-6 ng Hunyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope.
Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandila na may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at uyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayon at ipahayag, kanyang paggaling at abang, isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Siya nakikinig pag galing sa kusina. Ako, ano po yun? Sino pinakasabi? Ay, itong yung triduo, kasi ako hindi ho naka-attend ng, ako yung natrangkaso tita Kaya ako at tagal ko nga naka-attend. Ako ho ay sadyang higang-higa, nilagnat ako. Ako yung nagpa-check up, antibiotic. Siguro kayo umalis na ulit. Hindi pa po. Ako po inihatid mo medyo ano ni tatay kamamataya. Ay kami po po sa cemetery mamaya kaya naman. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama sa panalangin. Inayayahan ko na tayo itatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ang iyang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam ang aking sinabi, sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumupandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sabay-sabay po tayo sa awit. Magalak sa bayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay, ang Diyos ang may gawa. Mula sa katiliman, may kapalag na wika. Nagkaroon ng anyo, ang nooy walang awa. Babalikan na ang iyong nakaraan. Dati-rati lumukok, dulot ng kasalanan. Panginoon naawa, matindi ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtas ay dumagat. Kadakilaan niya iyong isa puso. Ang Panginoong Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Tayo po ay magsiupo. Ang buong daigdig lahat ng naroon. May-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Diyos na Panginoon pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalan sala. Gayon na sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok.
Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang Panginoon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihan Diyos at hari siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapana ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Purihin ang inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan. Purihin ang hari ng sanlibutan. Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag, kung tayo may malibing sa hukay masadlak. Muling hinahango niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagang kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo'y babalikan niya at kakalingain at hindi na siya magkukubling sa inyo. Kaya ngayon alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ang haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon ang habag ng Panginoon na inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang inyong mga asal ang haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nilikha ang langit. Ang araw, ang buwan, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ang buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Ni dahil sa hukbo hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas nagwagi ang kawal. Kabayang pandigmay di na kailangan upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di makapagliligtas lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon, siya ang magsanggalang natin at katulong.
Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Kanya ako'y nakatatagpo ng kanlungan. Nagtitiwala ako sa Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Nagtitiwala ako sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, Nililigtas tayo sa ating mga kaaway. upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo, ang ating punong pari. Purihin natin siya na may galak. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Haring makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng pakikiisa sa iyong banal na pagkapari sa binyag. Pag-alabi ng aming mga puso na patuloy na mag-alay sa iyo ng papuri. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Tulungan kaming makasunod sa mga utos mo upang mabuhay kami sa iyo at ikaw sa amin sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Gawaran kami ng banal na karunungan upang kami iyong gabayan. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit,
para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ng Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Ating pundasalin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, dinggin mo ang aming pang-umagang panalangin, igawad sa amin ang alab ng iyong pag-ibig at pakalatin ang mga panimdim ng aming puso. Pinanumbalik mo kami sa buhay ng iyong makalangit na pagmamahal. Ilayo mo kami sa mga pagnanasang mula sa kadiliman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.